Hindi ba kayo nagdi-discriminate diyan ng mga, let's say, meron miyembro na nakaalyado or gumagawang PR work nakaalyado, katulad halimbawa sa Tarlac. Di solid yung mga media ng Tarlac. May problema po ba? Huwag na natin gamitin yung salitang journalista. Yeah. It does not apply to anyone. If you look at the strict sense and the meaning of a journalist, the standards are higher. Magandang araw sa ating mga tagapanood. And once again, another segment of Prangkahan Tayo. Meron tayong, as usual, kasama ko ang aking partner dito, Pards Ronald, and meron tayong invited guest. We actually have two guests na kasapi ng media. They are part of a media organization. Pards Ronald, yeah. Hello. Good day. Kasama natin ngayon si Mr. Bonnie Dakayanan, National President ng Paper.ph at publisher din ng Facts and Figures. At kasama rin niya si Mr. Ronald Alborote ng Provider News. Yeah. Mr. Dakayanan, you might Yes want to po. introduce yourselves Yeah. initially before Okay. we go to I'm the heart of things. Bonifacio. Kaya nga Bonnie eh. Bonifacio, Carayon, Dakayanan. Ako po ay tubong Tarlac. My mom is from Tarlac, Concepcion. And my father is from La Union, Agoco. So mix po ako ng Kapampangan at ng Ilocano. And nag-start ako ng 1997 nung marehistro ang aking newspaper, Facts and Figures News Weekly. At siyempre, hindi mo naman maitatayo yan ng basta-basta ng kahit na paano merong nag-guide sa'yo, merong tumulong sa'yo. And no less than by my kumpare, Joy Franklin S. Gonzales. So, siya po talagang aking partner doon sa newspaper na ito. And now, naging member po ako ng PAPI. Tapos, medyo nag-left po kami ng PAPI. And nandito na po kami sa Paper.ph Inc. So, ang Paper.ph Inc. is Prime Alliance of Publishers, Editors, and Reporters PH Incorporated. Okay. Ang aming pong pakay kung bakit kami nagtayo ng isang grupo upang sa ganun alalayan, tulungan itong ating mga kapatid na nasa practicing media. Kahit na po siya ay ordinaryong field reporter lang, kung kaya niyang tayuan at siya po ay mayroong liderato, pwede po siyang maging opisyal, pwede din po siyang maging pangulo ng Paper.ph Inc. Okay. Ang isang bisita natin, si Mr. Ronald din. Pards Ronald, katukayo mo. Yeah. Mr. Ronald, you might want to introduce yourself. Vlogger din to, no? I understand. Meron The din better siyang- Ronald. Better. Para tayo nasa silado. Ako po si Ronald Alborote, taga Barangay Maligaya, Tarlac City. Bale ako ang lolo ko taga Iloilo from Lemery, and yung aking mother side from Pangasinan, San Fabian, Pangasinan. Ako yung bali provider news online and yung providers publisher. As of now, kasalukuyan isa sa ng Barangay Maligaya bilang Chief BPAT o Barangay Police. Sige. Ako naman, yung lolo ko, taga Juan Mexico, Pampanga. Pards Ronald, member ka rin sa grupong ito, no? Naging kasapi ako ng In Paper.ph. Yes. Okay. Are you active now or? No, hindi na ako active sa Okay. sa paper ngayon. Sige, I hope I can extract some information, no? Ano talaga ang, kasi ano yan sabi mo nga, open naman sa lahat, basta Yes po. practicing Yes. ano. Yes po. Anong benefit
Anong makukuha ko? Ba't ako sasali sa inyo? Okay. Why? Napakagandang tanong po. Kami po ay naghulma ng mga iba't ibang mga proyekto, kaya lang dahil bagong-bago pa lang po, fresh na press ang Paper.ph Inc. So, nakahulma pa lang yan. And we hope na paglipas po ng ilang mga taon, and this is the 60th year 6 years. of this media organization. December 5 po yun na aming May tayo. birthday ng Paper.ph ng grupo. Sa- So, kung Yes, sinasabi po ninyo o ang tanong ninyo kung ano po ang Benepisyo. benepisyo, para pong gobyerno yan Sabi nga nila tanong mo muna sa sarili mo, anong po pwedeng mo maging ambag sa gobyerno o nang sa ganon ay in return, magkaroon ka rin ng benepisyo. Parang ganyan po rin ang aming media organization. Medyo tiis-tiis lang po muna tayo at itong mga nakahulmang mga benepisyo ay nandiyan lang po nakalutang. Pero sa pagtahak po ng landas ng ating grupo, isa-isa po itong bababa. Isa-isa po itong sinasabi ko na po sa inyo na isa-isa po itong mapipitas upang sa ganun pakinabangan po ng ating mga miyembro. Ilan na po ang members nyo? Right We have at least less than 60. now? Tarlac City lang po ito? No. Or Central Luzon? No. Or... That is from Tarlac. Ilan po sa Tarlac. And then, ilan po ang bilang na taga Bulacan. And then, at the same time, meron pong nasa Metro Manila. Mangilan-ilan din. And ilan din po from Cavite. Isang malaking grupo yon. Siguro yung Cavite mahigit 30, kung hindi ako nagkakamali. And then, in Laguna, meron pong mga mahigit sigurong 10 o... Basically, Luzon-based. Yes. So. Meron ba kayo sa Visayas? Meron sa po Mindanao? si Mama Gina Dean ay taga Samar. So, nationwide? Yes. Nationwide. Okay. Hindi pa po nationwide, hindi pa pa siya naman, buong yeah. buo. Okay, okay. But Semi. very recent, that was July 26 and July 20 up to July 29, parang nagkaroon po kami ng isang pag-uusap. Hindi lang po nagkaroon ng MOA, kundi nag-usap-usap po face to face ng mga taga Cebu at ng mga taga Bohol. Sir, Mr. Bonnie, Yes po. paano ba mag-member dyan? May babayaran po ba? Magkano bang membership Yung pong fee? unang bungad, unang salbo mo bilang miyembro, siguro po sinasabi ko na tingnan mo muna yung grupo. Kung gusto mong mag-join ka. Kung Hindi po. Kaya nga tinatanong ko Yes. po kayo. Hindi po. Magkano po ba ang membership actually, fee dyan? wala, pagka, yung ibig kong sabihin po, mag-join ka, sige, mag-join ka lang. Ngayon, pag nagustuhan mo at talagang gusto mong maging member, siyempre, mag-build up ka na po ng membership. At meron pong kaukulang membership fee. Which is? And nung una po kasi 2,000 ang membership fee namin. Ngayon po medyo tinaasan namin ng kaunti para nang sa ganon, ginawa namin doble. Naging 4,000 po. Tapos meron po kayong annual dues, monthly... Wala whatever. pong annual dues. One time lang po yun, One time lang po 4,000. yun. Oo. Okay. And then at the same time, meron pong mga aktibidades na pinupuntahan. Tapos, yes, sir. Nilalahukan ng ating mga kasapi. So, yung pong mga yon, pagka hindi po makaya ng pondo, medyo nagchichipin-chipin na po. Hindi, Tapos sir, ang grupo nyo, rehistrado kayo yes po. sa SEC. Opo. And we've been registered 2019, December 5. Pero sir, SEC. puzzle lang ako ng konti kanina. Yes po. Sabi niyo kasi, so nakalutang pa lang yung mga, parang mga accomplishments o mga Yes po. gagawin. So far, anong masasabi niyong nagawa na po ng grupo nyo na naging benepisyo, pakinabang ng mga miyembro po ninyo?
Katulad po nung Isang halimbawa lang po. Opo. Nagkaroon po kasi ng maya't maya nagkakaroon sila ng problema itong ating mga member nang because of kasi nakasusulot silang lahat sa RTC sa mga legal notices. Ay, mga raffle po yun. Apo. Sa kalaman ng So, nagkakaroon po ng kaguluhan dahil po bilang mga opisyalis, ginagawan po namin ng paraan para na sa ganon kami po ay makipag-usap o makapag-usap ng mga tinatawag nilang pinuputaksin sila ng problema, kakaroon po ng maganda namang pag-uusap, nagkakaroon naman ng magandang resulta. So, isa lang po yun. Sige po. Dun sa ano. Hindi ba kayo nagdi-discrimina dyan ng mga, let's say, meron miyembro na nakaalyado or gumagawang PR work, nakaalyado, katulad halimbawa sa Tarlac. Dito, alam naman natin yung dalawang panig ng politika from the Angeles camp side to the YAP side. In fact, hindi ko nababanggitin isang grupo dyan. May grupo dyan, karamihan ng members are aligned with the YAP. Sa case nyo po ba? Balansyado ba yan? Nagdi-discrimina ba kayo dyan? Or paano ang sistema nyo? O welcome lahat? Regardless of political affiliation. Actually po, welcome naman lahat eh. Kaya lang, tinitingnan lang po natin ngayon kung hanggang saan siya. Baka mamaya naman nag-PPR na siya, naninira pa siya. So, yun po ang aming iniiwasan. May ganun ba? Yes! Katulad po nino. Bagitin nyo nga rito. Sino na yung experience yung Marami pong member mangilan. ng media dyan? Sige Marami nga po. pakishare naman po. Mangilan-ngilan, Para medyo, oo. para medyo interesting. Opo. Oo. Meron po. We can name names. Oh. Feel free to do so. No, I cannot claim. Oo. Hindi ako pwedeng magbanggit kasi ayoko pong mahusgahan muna naman. Okay. Kasi ako po yung taong ayoko ring mahusgahan eh. Baka mamaya matapilik din ako eh. Isa ito sa magiging sampal sa akin pagdating ng takdang panahon. Sige, partner Ronald. Yes po! Kay Tokayo at saka sa inyo na rin, Sir Bonnie. Dito sa Tarlac, yung mga media groups, di ba? Parang merong TPRC, merong paper, although national lang paper, merong ano ba yon? Dati nagkaroon pa ng JAWS. Tapos merong Nauna sila. Nauna sila ba? Tarlac Media Group, TMT. Nauna, TMG. bago ano yun? No, just before bago the election. elections. Bago election. Election yun. So, parang hindi solid yung mga media ng Tarlac. May problema po ba? Meron. Oo. Katulad ng Tarlac Media Group. Nung maitayo ito, nila Ronald, inimbitahan ako. Nagpaunlak naman ako bilang practicing media. Kaya lang po, medyo nakita ko yung galaw, sabi ko, oops, parang hindi yata tama, hindi yata okay. Kasi parang pumapanig ka lang sa isa. Nandoon ka lang sa isa. Anong ibig niyo sabihin, Mr. Bonnie? doon sa Anong isa. galaw? Anong galaw po ito? Yung pong galaw na, Halimbawa, para mas maunawa, ang galaw na sinasabi ko po ma-appreciate ay ng ating mga nanonood parang po. nag-PPR lang po kayo sa isang kandidato o sa Okay. isang partido. How about the others? Hindi So, po kailangan- ba? Hindi po ba niya choice 'yon? Pwede Hindi ka po. naman bilang kasi alam niyo po, Yes po. bilang PR practitioner, Opo. wag na nating gamitin yung salitang journalista. Oh, yeah. It does not apply to anyone. If you look at the strict sense and the meaning of a journalist, the standards are higher. Mm-hmm. So sabihin na natin, nasa PR practitioner, nasa sa'yo naman yun kung sinong gusto mong i-PR o kuning na kliyente. That is true. So, ano kaya lang po, problema po? bilang practicing media, kaya nga po media dapat nasa gitna ka lang. Yun po ang aking paniniwala. Dapat both okay. sides. Halimbawa, nag-PR ka sa kabila, meron namang nag-alok sa'yo ulit sa kabila, pwede namang i-PR mo, bakit naman hindi? Kasi PR lang naman yun. But, yung PR ka dito, maninira ka sa kabila, o dito ka sa kabila, magpi-PR ka, maninira ka sa kabila. Yun po ang tinitignan ko na, ayaw nyo ng ganun. na ayaw ko ng ganun. Kasi, So yung grupo nyo sa parang ano yung grupo nyo pong paper walang ganon? so far, wala po kong alam. Partner Ronald, what can you say? Doon sa mga naging miyembro ng paper,
I think naging founder pa ng Tarlac Media Group is si Tokayo, Ronald. Nung time na yon, Yes. Member ka rin ng paper during that time. Yes. Yes. Pero kung minsan kasi, yun nga yung distinction na sinasabi ni Pards Fred. Yung, kung PR ka, may kinikilingan ka kagad. Iba yung journalist. So, yung sinasabi naman ni kasamang Bonnie is, journalist ako. Dapat nasa gitna ako. So, pwede siya magsulat ng pro ganito, pro do sa kabila. Ine-entertain niya pareho. In fact, He's trying to be objective, No, parang Pards, ganon. in the strict sense of a journalist, hindi ka naman talaga rin pwede magsulat ng PR. Kasi once you do PR, iba na meaning nun eh. You may be engaged in propaganda and the like. Pero pag sinabi mong journalist, alam naman natin lahat dito ang definition ng isang journalist. Yes. Is simply to inform the public as factually as possible without any bias or whatever. So, actually, even I myself, I cannot call myself a journalist. I certainly do not qualify to be one. Mataas lofty ang standards ko for a journalist, no? Pero yun sabi mong mga nagpi-PR naman, siyempre, hanap buhay din naman yan. That ng is nasa true. industriya. Tama At kayo. yun, ginawa mong perfect example. Pwede ka mag-PR sa kampon to, pwede ka mag-PR sa kabila. Kung ganun ang pumayag or ganun ang magawa mong arrangement, maganda, good for you. Pero a lot of times, realistically speaking, pagka meron kang PR binida, minsan may na-expect na negative din yan na ilalabas mo sa kabila. And what if that negative idea or issue or story or whatever you may wanna call it is factual? Di dapat ilabas mo rin. Paano naka-PR ka rito? Hindi mo lalabas yun? Di ka maging negative? O, di ba? So, saan mo lalagay sarili mo dyan? Kayo? Ako naman po kasi mula noon hanggang ngayon, napanatili ko naman po yung sinasabi kong PR lang ako. And then at the same time, when I say PR lang ako, ang mini-maintain ko po, puro good news. Puro good news. Yes. Parang halimbawa yung Walang negative. Wala pong Item. negative news. Ba, sa Puro kanya good may, news may lang. activity si si Tama. Team A. Yes. So invited siya. So isusulat niya. Isusulat Team A, Isusulat niya yung nice. about All that the nice activity. things. All the Yes. nice things. Ganon din sa kabila. And then As well as sa with Team Team B. Y, Wow. Team B. So ganun rin naman. Ganun Yun din nga naman. lang, ang kuminsan yung dilemma rin sa Tarlac kasi is highly politicized. And I think parts not only Tarlac. You know, I came from Benguet and Baguio. Kahit saan naman Even in Manila, I have some experience. Expected naman yan. There are political factions. That's the reality of it. So, Yes. ang hirap ata ang balancing act. Ang Now, ang kumparati ka naman PR, puro good news ka lang, parang limited ang ano mo. Limited ang ability mo or, di ba? na maaasahan ka for certain things. Kasi parati kang good news yes, sir. Diba? Tama po kayo. Kaya lang, sabi ko nga po sa inyo, magbuhat nung una, that is 20 or 1997 pa, puros PR lang ako, puros good news Puro lang good ako. news for all political Yes. sides. Hindi po ako naglalabas ng mga bad news. Halimbawa, Yeah. Anything yung negative. yung Yeah. anything We don't that have is to specify. negative. Opo. Opo. Oo. Si Corruption or Si whatsoever. Kaibigan Ronald, ikaw naman, hindi ako anong style mo naman sa Actually, yung ano ko practice? dati, nag-start ako sa mga legal notices talaga Yun talagang portion ko. Kung nung magkaroon ako ng sarili ng newspaper, ang train sa akin si Kuya Bonnie. Agapay niya ako kung saan, o pinapaiwas na sa akin yung may titirahin ka. Kaya lang, siyempre, dahil bigla-bigla napasok ako sa sa LGU. O natural, kung ano yung kwan mo, kung sino yung inaano ni boss mo, i-PPR mo din yung ano niya. May limitation siya. May limitation ka. Once na nasa government kasi or nasa government ka, limitado yung mga kilos Mga mo galaw kasi, mo. yung mga galaw mo, That is true. pwede mo sabihin. Totoo yun. Oo. Kaya nga, Yeah.
sa isang media organization na kinabibilangan ko ngayon, I'm not in favor of magiging head ng organization ang isang government employee. So parang hindi ka pwedeng maging objective. So galawan mo lagi is pro-government. Totoo yun. Oh. So may hirapan kang i-criticize the hand that feeds you. Tama. Pero partner Ronald, yung first segment natin, you made it clear. Halimbawa dito sa prangkahan, Yes. your opinions expressed are your personal opinions. Yes. So, okay yun. Hindi ka, you will not feel boxed in o medyo maalanganin ka. Or parating pinoprocess ng utak mo is, ito bang sasabihin ko, baka maka-apekto sa LG yung pinagtatrabahoan ko. Ganon na nga ang siste. Always. Ganon na nga ang siste. Kasi naka-in ka eh. So at the end of the day kasi, saan nanggagaling yung perang pinapakain ko sa aking pamilya? Okay. Sa government. Government. So it's just right and proper na I always take their side. Yes. But of course, it doesn't mean na if there's something wrong na hindi ko pwedeng punain. Yes. So gano'n naman sa LGU like sa Concepcion. Mayor Villanueva is very objective pagdating sa mga ganyan. He can be friends with the media practitioner kahit na alam niyang Nasa kabila siya. Sa kabila siya. hindi siya pro NPC. This one is from PFP. Yes. Everybody's welcome. At siya na mismo ang nauunang pumupuna kung may mali. Either empleyado ka ng LGU, member ka ng media, he's very frank about it. And he is, I think he takes criticism well. Yes. Yeah. Hindi siya pikon. Totoo yun. Hindi siya Maganda siyang pikon. tirahin. Hindi, Biro lang. hindi siya Masarap siyang pikon. birahin pala. Oo. Hindi siya pikon. Hindi siya pikon. Pero, no, tama naman yun. sumasagot siya. Of course. Yes. Sumasagot correct, siya. correct. Yeah, right. Hindi siya yung nananahimik lang, Mayor Noel Villanueva ng Concepcion. Hindi siya yung nananahimik lang. Yeah, right. Papalabas din siya ng side niya. Oo. The Ganun ang tama. thing na tama. Yes. Tama lang kasi gustong marinig ng tao eh. Anong reaction mo? Yan na nga. Anong mensahe mo? Anong gusto mong sabihin about this topic or about these issues? About 2 months ago, Parts, diba, parang Yeah. naglabas siya ng kanyang saloobin regarding some media practitioners na walang integrity. Okay. So actually, yung... Some. Some, yes. These are a few? A handful? Actually, How much is siguro that, Sam? mga 2, 3. Konti lang. Konti pala. Oh, anyway, sige. Yung mga ganito kasi, yung parang below the belt talaga. And Bumaba na. either hindi man PR, yung parang pag binanatan siya, Fake news pa siguro. Or mostly fake mostly news. fake news. Walang semblance of any truth about it. Basta Okay. magamit lang na para sa padrino nung sinasabing nung I call them pseudo-journalists. Yes. Wala eh. Parang one-sided talaga. Not even one attempt to get his side. Yeah. And mahilig pa silang binubuhay yung mga patay ng issue na actually non-issue na Yeah. kinakalkal pa just to have something bad Parang kilala to kayo mga yan. say against Mayor Villanueva. Kilala Na kayo may inviting. parang Mukhang kumbaga sa inviting nga natin yung mga yan. binubuhay Eh, di ba? nila yung patay na. Yeah, it's Tapos always a non-issue. at the same time, para meron lang pag-usapan against him okay. or against that person. But of course, Marami pong ganyan. Yeah, Interlock. Mayor Villanueva understands that word, na alam niyang Trabaho. it's about politics. Yeah. About Interlock, maraming mga ganyan. Sa kanya kasi parang after the elections, Tapos Move okay on. na, tapos na. Dapat. Move Makamove on. Yeah. Ako, I myself, binabranded nila akong Angeles daw ako. Dahil ang nakukuha kong balita, puro Angeles. Angeles. Ang napipicturean kong mga balita, puro Angeles. Okay. Ang nasusubaybayan kong mga balita, puro Angeles. Bakit? Ba't nga ba? Yes, Ba't oo. ba na yung Angeles? Now, doon naman sa kabila, oo, ay
hindi ko naman kasi po pwedeng sagpangin na lang basta-basta yung mga news. Baka mamaya, mapaul naman ako. Sabihin nila, saan mo galing yan? Bakit mo kinuha? Meron Bakit naman mo sinakyan? Di ba lahat itong mga parts, itong mga political, meron naman silang kanya-kanyang Yes po. provincial or political information Yes po. officer. That Yes, is po. meron. Meron silang information Meron naman officer. official channel pag kukuha Kaya ng lang po, official na balita. Ang Kaya- ang dilema kasi ng local media rito dahil nga sige gaya na nabanggit ko kanina na highly politicized ang province of Tarlac is kapag nagsulat ka ng parang something good about si Team A, Okay. parang tingin na nung iba ng PR o nung information officer ng Team B is Team A kalaban ka ka. Kalaban na kagad. Kalaban ka na. Okay. Automatic Kaya ang isipin. yun ang nagiging dilema ng You mean to na tell siya me Team Y, let's say for example, Hindi na will magpipid. Team Y will not reach out to Team doon sa sayo at, uy, bakit naman Hindi. panay Team A ka lang? Sunatan mo No, naman they yun sa don't. amin doon. So, They don't. para kasi kung ako, parang Huh? They outsider Yeah, looking ako in. lalo Yeah. na ako, I'm an outsider. looking in. Ganun ang nangyari. They don't Oh, attempt Sadly, to ask ganun you. ang nangyari. To ask you about that. Wow. Never. They will not reach out to No! you. And, hindi inclusive, ano? Hindi. Automatic, wag ka na. Ang Kalabang ka na, tinitingnan kasi pagkatuan. namin, ako Oo. mismo, So, palaging ako. Yeah. Ang tinitingnan ko kasi, nagsulat ako dito, I'm looking at doon sa anong pwede kong maisulat dito. yeah. Oo. Kaya lang wala akong pwedeng maisulat. Kasi, when I ask somebody, doon sa kampo nila, parang Ilag na sa'yo. Parang gano'n. Ilag lang. Alanganin na sa'yo. parang alanganin, parang ano, O parang branded ka na Oo. Team A ka. Identified ka na. In Identified other ka words. na. parang Baka naman kasi may Sabi ko, alam mo, baka ano naman ba yan? minsan may basis din yan eh. okay. I mean, ilan years na rin kayo sa practicing yung ganyan. Siguro, di ba, sabi nga nila, nakikita naman sa kulay. Pag panay ka, let's say, let's be specific, panay ka Team A ka lang ng Team A. Huwag mo Which is sabihin ng Team Y, may grupo rin naman sila Yes. dyan. Meron PIO naman Which sila is dyan. true. Oh. Na Diba? halos palaging labas ko, talagang Team A. Team A. Kasi hindi na-invite o hindi napapadalahan ng mga Messages, press mga releases. information na dapat na ano. So, Kaya, failure ng wala. failure ng mga PIO. Ewan ko kung ano yung kuha nila. Dalawa yan eh. Di ba dalawa yan Ewan ko PIO kung na yan? anong May PIO hesitations sa nila. province. Bakit hindi sila Their names I will not mention, no? Yeah. For now. Hindi May sila PIO sa nagpapaano. province at may PIO sa city. Oh, yeah. Yes. One is sa city, is even a lawyer. Oh. Eh, yun sa province, Hindi po. old-timer Ngayon na lang lawyer. Yung nakaraan, hindi. Old-timer Hindi. na lang na provincial information officer na yan si ano, sa province. So, Like going back do sa kwan, depende kasi kung sa information officer ng isang politiko, how he will handle exactly, these things. parts like you. PIO ka eh. Yes. Oh, how do you treat it? Nangaano ka ba? Nandidiskrimina ka? No. Hindi ka ba inclusive at kinakaibigan mo dapat lahat? Di ba? Yes, Ganon? yun ang dapat ginagawa ng information officer. He should be friends with everyone. Issue, no? Either Dapat lang. Yes. pro your local chief executive or Tama. against. At mahaba PC mo. Yes. Oo. Mahaba pasyensya mo. So hindi mo hinaharang kasi may mga nangyayari na dati na handler ng Handler. that's not the Handler that's ang not the term, correct ah. that's not the Kaya correct ka, term. handler. yung parang PR ng isang politiko. PR ng politiko. Ang members ng media kailangan dumaan sa kanya magpaalam muna. Hindi sila pwede makadiretso sa politiko Boss. mismo. Baka ganun ang gusto nung... Baga. Baka ganun ang instruction Which ng shouldn't boss. be. Which Exactly. shouldn't be. Kasi may cordon. Yes, Ito may bagay, cordon nasa sa header. header. Like sa LGU namin is Meron ba? kapag no, Accessible si accessible si Mayor Noel. NLV? Yes. Pwede ko siyang puntahan diretso? Yes. Okay, that's nice to hear. That's good. Hindi kasi You don't have to tell me na Yeah, pwede bang paalam mo na pumunta. siya. Yeah. No. Kadalasan ng mga media is magtatanong sa akin nandiyan ba si Mayor Oh, now? kasi si Mayor may secretary. If it is a concern that can be addressed and handled by the PIO, direct sa'yo. I think ganun dapat, di ba? Tatanungin lang kung nandun si Mayor Noel para hindi masayang yung punta Yeah. nila ron. Correct. Sabi ko, yes, nandun siya. So Nasa ikaw yung office. PIO na hindi seloso. No. Ikaw yung PIO na hindi insecure. No, I'm not insecure at all. Good. I like to hear that parts.
Ang napakahirap kasi pagka may ang ilan kasi information ako officer nakitang kasi trabaho. whether it is munisipyo, it is my city, God. it is the provincial or the regional whatsoever. Meron kasing mga handler o merong wag handler, IO pangit pakinggan handler. na You know, talagang they lose sight of the fact oo. that they are working for their boss, to build up their boss and to bring out the best in their boss. Yun ang trabaho ng PIO eh. dapat Dapat ganoon. lang. Di ba, protektahan nila amo nila and bring out the best. Pero pag ina-alienate mo naman yung ibang kasapi ng media, how will that work? Baka- Or gusto talaga, minsan to naisip ko lang siguro, baka notice, sabihin, malikot ang utak ko. Parang minsan baka gusto nila talaga nag-aaway pa eh. Ay, nako. Kasi pag nag-aaway, may issues, Ako may iniisip- kita, may trabaho, and all of that. Ako iniisip ko 'yon. Para Some like it like that. para sa ganun may kita. Yung May pera. Tuwan-tuwa siya pag Kaya lang, nag-aaway lahat. the question is, yung bang perang inilatag Kasi- napupunta ba sa dapat kalagyan? Kasi Yun, alam dapat mo, puntahan. parts, pwede naman harmonious relationship yan. No. Kasi I always believe in the saying, we can always agree to disagree. Yes. Saka trabaho Tama. yan eh. Oo. You bring out the best in your boss. Dapat lang. Pero wag kang lang- nag-alienate ang ibang members ng media. Kaya lang, Di ba? dahil handler siya ng politiko, parang nagiging politiko na rin siya. That's it. Pero kung susuriin, yung mga taong ganon, yun yung mga may insecure. And that is true. So, Tama. di ko alam what they're actually thinking. Siguro parang insecure sila, they feel threatened. Parang Threatened talaga. Madaling masapawan. Palitan mo siya, sapawan Threatened. mo. Yun ang ano. Yun ang nakikita ko. Oh. Sige. Our podcast has been quite long. Can we get a parting shot? Any message from our local Tarlac media practitioners? Mr. Bon and Mr. Ronald, ano po ang inyong mensahe sa mga siguro sa mga kapwa media number one at mga nagnanais pumasok sa industriya ng media o communication, whatever. Ano po ang may advice ninyo? At alam ko, medyo, siyempre, matagal na rin po kayo. Nabanggit nyo kanina, 1997 pa kayo. Wala pang telephone yata noon. Landline na siya. Landline. Landline parts. Ikaw naman. Meron naman telepono, kaya lang nasa kotse palagi yung telepono. All- Yung bang parang Wala pa cellphone yun. yung parang nakabox siya. Ay, hindi yung lata. Wala pang ganoon. Well, sa ating pong mga gustong maging media practitioner o kaya gustong maging mamamahayag dito sa ating bansa, especially sa munisipalidad o sa probinsyang kinabibilangan ninyo, ay napakasimple po. Kasi kayo rin ang pipili. Saan ka ba dapat sasama? Ano ba ang gagawin mo? Saan ka ba anong pipilian mo o pipiliin mo sa dalawa, yung tama o yung mali? Kayo po. Kayo mismo ang pipili. Hindi po kami. So, kayo rin po ang tinatawag nating gagawa ng pangalan ninyo. Hindi rin po kami. So, kung ano po ang ipinakita ninyo, kung ano yung ginagawa ninyo, yun po ang maging kahihinatnan ninyo. Parang ano yun? What you reap is what you sow. Kung anong tinanim, siyang ani. Ganun ang konsepto nun. Mr. Ronald, kayo po. Sa akin naman, maangkuhan ko lang naman siguro, lalo na sa ating mga kasamaan din, yung kumbaga, hindi natin ituturing na iba. Kasi tayo magkakasama, magpapamilya sa larangan nito, iwasan natin yung siraan yung kapwa media. And sa mga bago naman, gaya ng sinabi ni Kuya Bonnie, ikaw ang pipili ng destinasyon mo sa larangan ganito. Okay. Partner. Exit. Maraming salamat po sa prangkahan, sa pag-invite din sa akin.
Bigla ka naging impromptu guest. Ikaw naman ang co-host dito. Anyway, Ayun, thank you sa isang ating mga guests. masayang araw ito. Very lively naman ang ating naging panauhin. Sana ulitin natin to. We have to dig deeper and, invite other members of media. Para maintindihan din talaga Yes. ng, the regular people. Ano mang mga dinadaanan ng mga kasapi sa media, di ba? O yung mga distinction na yan, mga ganyan. So, isang magandang araw po. And maraming salamat sa ating bisita. See you in our next segment.